Good morning everyone! Ayan, so today is our last day. Actually, check out na kami sa resort na pinagstayan namin dito sa Miss Mountain Resort. Dito yan sa Cebu City. So, today din na aming flight pabalik ng Manila. But before that, meron pa kaming city tour. Siguro mga 5 to 6 pa yung mga pupuntahan namin na location. May mga churches, ganyan. And then, towards end of the tour, I think pupunta kami dun sa tinatawag nilang tabuan. Meaning yung mga parang bilihan ng mga souvenirs, bilihan ng mga food, kung gusto ko mailagay sa mga daing, mga pusit, mga ganon. So, lechon, mga ganyan. So, may pupunta kami ng mga na lugar. So, tawag nila is yung tabuan. Tapos, shamrock, may shamrock silang sinasabi. So anyway, ayun, anente lang namin yung mga kasama namin. Okay naman na. Then yung iba nandito na sa sasakyan. Hinihingal ako guys, alam niyo kung bakit? Kasi itong lugar namin bundok siya mountain nga, diba? So parang, alam mo, may paakyat, may pababa. So habang naglalakad ako, syempre paakyat siya. So hinihingal ako. Ayan, so ayan, ready na yung iba nating mga kasama. Ayan ayan. Diyan na sila. Ayan, driver namin, si Dong. Ayan. So kayo mga pupunta ng Cebu, message lang ako para magkaroon kayo ng connection na travel agent or transportation na mag-guide sa inyo sa mga iba't ibang location dito sa Cebu City. Alright, so mamaya guys, abangan nyo yung mga pupuntahan namin at tingnan nyo kung ano pa yung mga lugar na hindi pa namin napapasyalan na pwede namin mai-share sa inyo. Okay, so ayun, tara na, let's go guys. Pero bago yan, intro muna tayo. Bye-bye! Miss Mountain! Thank you! Siyempre kung pupunta tayo ng Cebu, hindi po pwedeng hindi natin pasyalan ang Magellan Cross dahil ito ang isa sa mga main attraction dito sa Cebu City. And of course, many of the locals and tourists ay binibisita itong heritage site to pray or to see the religious icon that represent the introduction of Christianity to the Filipinos by Ferdinand Magellan. Uy! History yarn! Bago nga pala kami pumasok sa pinaka-main church, kumuha muna si Missy ng candle para sa kanyang prayer and petition. So ayan, actually kakatapos lang ng mass and first time ko nakakita na open field yung kanilang church. So bali yung mga tao is nasa gilid lang siya and then sa gitna wala siyang upuan and then yung pinaka-pulpit nila kung nasaan yung pare is nandoon sa gitna. So pagdating ng blessing or communion, basically yung mga tao pupunta sila dyan sa pinakagitna kung makikita nyo. Napakalawak. So dyan sila nagkakandak ng kanilang blessings. At the same time, yung kanilang communion. After namin magpunta ng Magellan Cross at Basilica del Santo Niño, ay nagpunta naman kami dito sa Shamrock para mamili ng mga pasalubong. Sabi ng mga locals dito, usually dito daw nagpupunta ang mga turista para mamili ng kanilang mga pasalubong. So marami ka palang mabibili dito, may mga piyaya, barquillos, otap, chicharon ng karkar at kung ano-ano pa.
At sa pag-iikot-ikot ko nga ay meron akong nakita dito. Ito ay ang Maricel Chicharon. O kita nyo naman, di ba? Meron pala akong chicharon na binibenta rito. Uy, bili na kayo, baka naman. At sa wakas, natapos na rin siyang mamili. Ayan, binabalot na nga ni Kuya. After namin mamili ng pasalubong sa Shamrock, ay nagpunta na kami dito sa Fort San Pedro. Ang Fort San Pedro of Cebu City ay isa pala sa pinaka-oldest and smallest fort in the Philippines. After nga namin sa Fort San Pedro ay nagpunta kami dito sa La Fortuna. Ang La Fortuna daw ay isa sa pinaka-oldest bake shop dito sa Cebu City since 1953. Ang La Fortuna Bake Shop ay kilala sa paggawa ng hopya. So dito marami kang pagpipilian. Meron sila mga diced hopya at saka yung mga bilog na hopya at iba't ibang mga flavor. Meron silang ube, meron silang munggo, meron silang baboy at kung ano-ano pa. After nga namin mamili sa La Fortuna Bake Shop ay nagpunta kami dito sa Yap San Diego Ancestral House. Okay, anyway po, good morning and welcome to Yap San Diego Ancestral House. So this was actually built 1675. According sa aming tour guide, ang Yap San Diego Ancestral House ay isa daw sa pinaka-oldest residential buildings in the Philippines. Now of course, located sa Cebu City, Parian District. Ayan! Ayan! Galing ni Mama! Ayan! Ayan! Galing! Ayan! Ayan! Oh yeah! So after nga namin sa Yap San Diego Ancestral House, ay nagpunta naman kami dito sa tinatawag nila na tabuan para mamili ng mga dried fish. Siyempre nasa Cebu na tayo kaya take the opportunity na mamili na ng mga dried fish. So tapos na pala kaming mamili sa tabuan and right now nandito kami sa SM Seaside, Cebu City. Dito na lamang namin naisipan na mag-lunch para naman malapit lang din kami sa airport dahil ngayon din na ang aming balik pa Manila.
At syempre dahil last day na namin sa Cebu, napagdesisyonan naming lahat na dito na lamang kami mag-lunch para naman makakain pa kami ng lechon. Ito nga pala ang aming mga in-order for lunch. Tama rin juice nila ay may kasamang asin. Bigay dito na lang. Hi, sir. Ay, dalawahan niya. Para makatipid ka lang ano. Bye-bye Cebu City! Yes, bye-bye Cebu! Thank you! See you soon! Magkano po ang magpaano sa inyo? Magpabalot ng bagahe? Ano nangyari? Ako po tinatanong nyo? Oo. Kasama niyo po ako eh. Siyempre, sabi daw sa Cebu Pacific, kailangan daw isa lang daw yung yung bagahe. So kailangan pag-isahin siya. So ang ginawa namin, lumabas pa tong si Sir J para bumili lang ng scotch tape at yan, pinagsama nila yung dalawang kahon para maging isa lang siya. Hindi namin maintindihan kung ano yung logic, wala pa naman din siyang 20 kg ang isang bagahe. 11 lang yun. Oo, yung sa amin, lang yun 14 lang yun. Sa inyo nga, 11 lang Oh, gusto nila ganyan yung mangyari. Tapos magkasama na 20 kg. Palagay ko para kumita ang tape. Para kumita daw yung tape. Tara. Ang gwapo naman itong taga-balot na to. Gardo Barsosa. Tingin ka naman. Sama-sama na yung amoy ng pawis tsaka daing. Bayaran mo na ilang sa pansin. Ano man eh? O yun na lang ipapasok, di ba? Ha? Yung mga yan na ipapasok. O yan, nagtulong na sila magkapatid. Busin na. Kuya.